mga Bebe Queens, this is A-Queen. Hi mga Bebe Queens, Bebe Queens, Bebe Queens. Hi mga Bebe Queens, this is A-Queen. Hi mga Bebe Queens, for today's video ay mag-e-engrave po tayo sa aluminum pet tag katulad nito, gamit ang Deja DJ6. At maglalagay na lang po ako ng mga product links sa description box sa lahat ng materials na gagamitin natin sa video na ito. And before po tayo mag-start ay tanggalin lamang po natin itong jump ring or yung key ring, ito pong bilog, para po naka-flat lang po itong ating aluminum pet tag sa ating mat. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag po kalimutang mag-subscribe, hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Follow nyo na rin po ang aking Facebook page, A-Queen Vlog. And for comments and suggestion ay ilagay nyo lang po yan sa ibaba. And for today's video po ay gagamit po tayo ng dalawang klase ng marker. Una, itong acrylic paint marker at yung isa naman po ay yung HBW permanent marker. Gusto ko lang malaman if may difference ba ang paggamit ng magkaibang marker sa magiging output ng ating laser engrave dito sa ating aluminum pet tag. And ayan po, so shade lang natin yung part na ating i-engrave. Make sure na naka-black na po lahat. Sa ganitong klase po kasi ng material ay medyo shiny po siya, kaya kahit i-laser engrave natin siya ng directly ay hindi ganun kaganda yung magiging output. Or kung meron po kayong parameter settings na mag-work directly sa aluminum pet tags ay i-comment nyo lang po sa ibaba. So dito po sa pink na aluminum pet tag, ang marker po na ginamit natin dito ay acrylic marker. At HBW permanent marker naman po ang ginamit natin dito sa ating gold aluminum pet tag. Ito po at na-shade na po natin ng both materials. So proceed na po tayo sa ating layout or ating design. Open lang natin ang ating engraver app and sa una nating material ilalagay natin ang word na BB. If familiar na po kayo dito sa engraver app ay mayroon po ditong option ng font styles na pwede ninyong gamitin. At pag nakapili na po kayo ay click nyo lang po yung next step sa itaas. Dito naman po sa sculpted scenes ay pwede po natin i-adjust yung pwesto ng ating i-engrave and also yung width and height. And para po malaman kung tatama sa ating material itong word na ating i-engrave ay click lamang natin ang regional targeting. Sa tuwing pinipindot po natin ang regional targeting ay ganito po ang nagiging itsura ng ating Deja DJ6. So makikita nyo po yung galaw ng ating laser head, talagang tinatansya niya po yung tatamaan ng laser. At syempre ang pinaka-importante sa lahat ay itong ating laser focus paper. Ilalagay lamang po natin ito on top of our material. And then i-adjust po natin ang laser light sa smallest point. Para po i-adjust ay ikot-ikutin lamang po natin itong laser head. Pwede po natin yan ipihit pa kanan or pa kaliwa. As long as makuha na po natin yung smallest point ay okay na po iyon. Minsan po ginagamitan ko to nitong color green kasi medyo masakit talaga sa mata at hindi naman po talaga advisable na titingnan natin directly ang laser light. Kaya naman ginagamitan ko siya nito. At kapag naset na po natin ang laser light sa smallest point, ay proceed na po tayo sa ating parameter settings. Ang settings po na gagamitin ko sa material na ito ay laser power 100%, engraving speed 2%, at times of repetition ay 2. And then click lamang po natin ng start at hintayin lamang po natin matapos itong ating engraving progress. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
At ito po, tapos na po ang ating unang material. Para po matanggal ang marker ay gamitan lamang po natin ito ng pamunas na may alcohol. So dito po sa ating acrylic marker ay mabilis po siyang matanggal gamit ang alcohol. At ito na po ang kinalabasan ng ating laser engrave sa ating aluminum pet tag na kulay pink. O di ba po ang ganda? Pwede na tayong mag-customize or mag-business ng customized pet tags. At gamit po ang same settings, laser power 100%, speed 2 and repetition 2 ay e-engrave na po natin ang ating second material, which is yung gold aluminum pet tag. And yung gamit naman natin dito ay yung permanent marker. Pag okay na po yung settings, click lang natin yung start at hintayin lamang po natin matapos ang engraving progress. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. At ito na po ang ating second material. And napansin ko lang po, mas maganda po yung pagkaka-engrave dito sa ating second material kesa dun sa unang material. Hindi ko lang sure kung dahil ba gold yung kulay niya or sa marker na ginamit natin or baka naman sa font style din. Na-observe ko lang po na kahit po parehas yung parameter settings, ay medyo mas malalim po yung pagkaka-engrave dito sa ating gold pet tag. And regarding naman sa permanent marker na ginamit natin, medyo mahirap siya tanggalin, pero kuskusin lang po natin ng madiin with alcohol ay matatanggal din naman po siya. At eto na po ang ating material number 2 without the marker. So, di ba ang ganda niya tignan? Talagang pwede na tayo mag-business ng customized pet tag. So, itong aluminum pet tag po ay nagkakahalaga lang ng 15 pesos. So, 15 pesos each plus yung shipping fee niya, which is 38 pesos. Kung ako po magbebenta nitong customized pet tags, siguro ibebenta ko siya ng 80 to 100 pesos. Depende na rin po sa ating packaging. Syempre, dapat gandahan natin yung ating packaging sa ating mga products na binebenta. And that's it for today's video, mga Bebe Queen. Sana po nagustuhan nyo ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. And for comments, suggestion, questions, and inquiries, ay i-comment nyo lang po yan sa ibaba. Also, if gusto nyo po mag-sponsor ng mga products or items na pwede kong gawa ng video, ay just let me know. Thank you so much for watching, mga Bebe Queens, and see you on my next upload. Hi mga Bebe Queens, this is Adrienne.